Kumusta mga brad? Kapag sinabi mo nga pong adventure scooter, unang naisip ng mga tao, Honda ADV. May gwapong itsura, matipuno yung forma, may matibay na makina, at matatag sa lahat ng biyahe. Kaya kapag sinabing adventure scooter, yan ang first choice ng mga tao. Pero sa ngayon nga po, ang dami na nagsisulputang adventure scooter. Karamihan doon made in China. Kaya sa pagkakataon na to, marami ka ng pagpipilian. Pero kapag nagkamali ka naman sa pagpili, patay ka. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na po natin may pagkakaila, nasa linya nga po ng mga adventure scooter, nangunguna talaga ang ADV ni Honda. Syempre number 1 brand, marami nang napatunayan, subok na ng karamihan, sa madaling salita, matibay talaga siya. Pero alam nyo ba, merong isang adventure scooter si Yamaha na kaya din gawin yung ginagawa ng ADV ni Honda. Pero hindi nga po katulad sa ADV ni Honda, iba yung itsura niya. Mas maliit din yung makina niya. At higit sa lahat, wala siya sa Pinas. Oh shit! Oh shit! Sasabihin na naman ng iba, bibili na sana ako kaso wala pa pala sa Pinas. What country is this? At itong motor nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang Yamaha Zuma 125 or Yamaha BWS 125. Wow! Yung itsura nga po sa motor na ito ibang iba sa nakasanayan nating adventure scooter. Yung datingan kasi niya, pang rugged talaga. Parang may hawig siya doon sa isang scooter ni Honda. Yung Honda Rocus ba yun? Rocus? Parang may hawig lang naman. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Zuma 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 4 valves. Powered by blower technology ng ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid sa gasolina. At meron din po itong VVA or variable valve actuation. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa merong 12 horsepower, 8,000 RPM, 11.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 km/h. Huh? Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 47 km/liter. So para sa isang 125cc na adventure scooter, matipid na po siya. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or yung Unified Braking System na paras nga po sa CBS, Combi Brake System. Ang kanyang seat height ay may taas sa 785mm at 124mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 127 kg. So para nga po sa isang 125cc na adventure scooter, mabigat po talaga siya. Kasi kung atin nga pong titignan yung ADV 160, 133 kg po yun. Tapos ito 125cc lang pero 127 kg. Kaya isa lang talagang ibig sabihin nun, matibay yung frame niya. Okay. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, hindi pa po naka-LED. Naka-halogen pa po siya at kitang kita din naman, dalawang bilog yung ilaw niya. Maliit yung isa, malaki yung isa. Napansin ko nga din yung bilog na nakapako, malaki yung isa, maliit yung isa. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. At hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po mapunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. So maliwan nga po doon, wala naman na talagang gaanong special sa kanya. As is, kung ano yun nakikita mo, yun din yung makukuha mo. Pero dito, kung ano yung nakikita mo, higit pa dito yung makukuha mo. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng $3,799 US dollars. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 213,000 pesos. Ano Brad, mura o magmumura ka? Pero syempre yan lang naman po ay presyo sa ibang bansa. Kung sakaling dalhin yan sa Pilipinas, panigurado magbabago din yung presyo niyan kung dadalhin sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.